Every year po, binibigyan ko kayo na updates dun sa mga tinatanghal na plant of the year. And a brief history lang kung bakit siya tinawag na money tree. Kasi po, ito pong usually 5 to 6 leaves yung nakikita natin. Pero pag nagkaroon daw kayo ng 7, 8, yan, hanggang 9 na leaves, pinaniniwalaan na nag-a-attract ng positive energy at good fortune. Hello everyone, this is Sir Misunao Pini Dino Park at Eco Garden and welcome back sa ating channel. And for today's video, ano ba pag-uusapan natin? Every year po, binibigyan ko kayo na updates dun sa mga tinatanghal na plant of the year. So, ngayon 2026, naglabas po yung 1-800 flowers, yung ating source nung parang kanilang magiging trendy na halaman sa 2026. Ito nga pong tinatawag na Pachira aquatica. So, alam niyo ba kung ano yan? Ang common name niya is money tree. Kilala natin yan sa tawag na ganyan, At laging nakakasama yan sa listahan ng mga masaswerteng halaman. At the same time, mga indoor plants na talaga namang napakaganda na i-display sa bahay. Pag-usapan natin yan kung bakit nga ba tinanghal na plant of the year ang Pachira aquatica o money tree sa ating pagbalik. Kaya ako ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP at ngayon nga po pag-usapan natin plant of the year, yung Pachira aquatica. Gusto nyo na bang makita yung itsura? Doon sa iba, alam na to, pero yung iba na baguhan pa lang sa paghahalaman, yan, makikita nyo yung itsura nyan. Papakita ko dahil dito sa aming garden meron kaming iba't ibang klase ng Pachira aquatica. Pag-usapan natin kung bakit siya tinanghal na plant of the year. Tara, samahan nyo po. Isa dun sa mga gustong-gusto kong halaman dito sa aming garden ay nilagay ko dito, bunga. At pagpasok pa lang ng gate, makikita na kagad itong money tree o Pachira aquatica. Tama po kayo, ito'y lumalaki ng malaking puno, kasi usually nakikita natin ito maliliit lang at minsan naka-braided, pero this one, ang laki po ng trunks niya, ganyan po kalaki, tapos meron pa kami dito mas malaking puno dyan, mas mataas, parang abot na ata lampas ng tao rin, yung iba pa naming money tree dito. And a brief history lang, kung bakit siya tinawag na money tree. Kasi po ito pong money tree ay pinaniniwalaan o may istorya po na napulot ng isang mahirap na tao, at itong lalaki na ito, nung makita niya, sinabi niya na balang araw gusto kong yumaman, gusto kong maging tanyag, at gusto ko magkaroon ng maraming pera. So ang nangyari po, nung makita niya kinabukasan, dahil nagdasal siya sa Diyos na sana bigyan siya ng magandang kapalaran, pagising niya ng kinaumagahan, nakita niya tong money tree, at yan po, sinimulan niyang ibenta ang mga halamang ito, at yan po, dahil dyan binigyan siya ng magandang fortune, mas nakilala, at dumami yung kanyang pera. Kaya pinaniniwalaan na maswerte itong money tree dahil nga po dun sa istorya niyan, nung isang mahirap na lalaki na humiling sa Diyos at binigay ang halamang ito sa kanya upang maging isa sa mga pagkakakitaan. So yan po yung story nitong ating money tree. So pag tinignan nyo yung dahon ng money tree, ayan siya, mayroon siyang mga pinaka-extended na stem, tapos parang bulaklak siya, yung itsura ng kanyang dahon, pabilog siya, tapos meron siyang mga leaves. So yung iba binibilang yung leaves nito, usually 5 to 6 leaves yung nakikita natin, pero pag nagkaroon daw kayo ng 7, 8, yan, hanggang 9 na leaves, talagang swerte po ang katumbas niya, Pero bukod dyan, bakit nga ba sinasabi, kasi
Ito kasi yung money tree, tinanghal siyang 1800flowers.com na isa sa magiging trendy na halaman ngayong 2026, dahil nga po dun sa kanyang consumer trends, yung design forecast, tsaka yung mga plant simbolismo, ng luck, prosperity, tsaka harmony. Kaya yan, ito sinasabi yung simbolismo kasi nito na sa mga East Asian cultural traditions, itong money tree po ay pinaniniwalaan na nag-a-attract ng positive energy at good fortune. Sinasabi rin po na yung kanyang 5 lobe, kung halimbawa 5 yung dahon niya, nagre-represent po yan ng 5 elements of balance, yung wood, fire, earth, metal, and water. Yan yung sa feng shui, at yung kanya pong trunks, yung mga braided, yung mga nakatirintas na design, nagsisimbolize po yon ng yung isang individual strengths, or lakas na kinukumbine sa great power. So yan po yung kahulugan niya, at pagdating naman po sa aesthetic appeal niya, syempre ang ganda ng dahon, yung kanyang green na dahon, napaka cool sa mata. At yung lush na vibrant green na dahon niya ay talagang sikat, at popular choice sa interior design and sa pag-align natin dun sa tinatawag nating biophilic movement, ng pagdadala ng mga nature sa loob ng ating bahay. And paano nga ba ito alagaan? Napaka dali pong alagaan itong ating money tree. Unang-una po sa lahat, napaka low maintenance na house plants at nagte-thrive, sa bright lamp po, sa indirect na sunlight, indirect light, low light condition, pwede rin po. At ito hindi siya toxic sa pet, unlike ng ibang house plants natin na medyo natatakot tayo kasi baka nakakalason sa ating mga alagang aso, pusa, yan. Kaya napaka suitable niya, sa mga homeowners, na merong per moms, per dads, yan yung mga pet lovers, at ito napili din siya na plant of the year dahil po dun sa kanyang pagregalo, kasi madalas pong ipangregalo to sa mga okasyon dahil po dun sa kanyang hopeful and intentional message, sa paglago at sa abundance, ito pong money tree, napakasikat na pangregalo sa mga housewarmings, sa mga may bagong trabaho, halimbawa po new job, or sa bagong career. Yan, maganda po yan, kapag halimbawa may bagong trabaho, pwede pong panregalo to, as good luck gift, at sinasabi rin po sa mga graduations, maganda rin po siyang ipangregalo. At basta yung mga may kaugnayan po sa new beginnings, so halimbawa merong bagong bukas na business, yan, pwede rin siyang ipangregalo, maganda po kasi yung simbolismo niya po talagang napakaganda. Kapag binigay mo po ito, suswertehin ka. At the same time, yung binigyan mo, suswertehin din yung mga nagbigay, so yun yung ating paniniwala dyan sa mga money tree. Pero bukod po dyan, napakaganda po nitong mga money tree, kasi kung halimbawang gusto mong kontrolin sila, ilagay mo lang po sila sa maliit na paso, hindi na yan lalaki na masyadong malaki. Pero kung gusto mo naman, kung ang bahay mo talagang may malawak na bakuran, may malawak kang garden, or kaya meron kang malaking bahay, pwede niya i-occupy yung mga empty spaces katulad po nitong ganito kalaki. And pwede yan sa mga tabing swimming pool, yan sa pinaka garden area. So maganda rin po siyang ipang landscape,
Actually, this one naman, yung ating money tree, may makikita naman kayo niyan, yung napaka single lang, nakalagay lang sa ano, pwedeng tabletop naman po yun, ano, pwede nyong ilagay sa inyong mga altar, no, pwede rin pong ilagay malapit sa bintana, sa mga shelves, no, at yan po yung nagpapaganda ng ating mga lugar, ano, pwede rin po sa mga study room, no, na malapit sa bintana, pwede po yung ilagay dyan. Napakaganda po nito, at sinasabi nga po pag nilagay sa bungad o dun sa inyong welcome area, magbibigay at mag-a-attract ng abundance sa inyo, no. So kung may malapit kayo sa gate, katulad namin dito sa gate namin nilagay, kasi nga gusto namin na talagang kapag halimbawang papasok pa lang, makita na at mabihiyaan ng swerte, kasi lahat ng mga pasukan po ng mga energy sa inyong mga bahay, dyan nagsisimula, dapat maganda na kaagad, ano. At maganda rin po ito na taga-absorb ng maduduming lason sa hangin, ano, yung mga formaldehyde, yan, yung mga benzene, toluene. So yan po itong ating money tree o Pachira aquatica, yan po yung benepisyo na makakuha dyan, ano. Kaya po yung iba naglalagay nito sa loob ng bahay, at lalong lalo na doon sa lugar na madalas pag-stay yan ng mag-anak, ano, para yung circulation po ng hangin maganda, at the same time para sa ating good health, no, para din po sa pamilya, halimbawa yung banding nila magaan, kasi sumisimbolize din po ito ng pagiging yan, light nung mga pangyayari sa ating buhay, ano, yung pagkakasundo-sundo yan nung ating mga pamilya, kasamahan sa workplace, yan po nagiging magkakasundo ng dahil din po sa simbolismo nitong ating money tree, no. At syempre, sino ba naman ayaw ng pera? Gusto natin talaga yan, meron tayong pera, no, at laging sagana yung buhay natin ngayong 2026. So yan po yung napili na halaman, 1-800 flowers.com. ito pong ating Pachira aquatica, o mas kilala po sa tawag na money tree. Yan po, no, yung kanyang itsura. So kung wala pa kayo po nito, yan, try nyo po na bumili, no, ng mga money tree. So ayan mga ka-MVP, napanood nyo na yung ating vlog at nakita nyo na po at nalaman kung ano yung ating plant of the year for 2026. Meron na ba kayo niyan? I-comment lang po dyan kung meron na kayo, no? At kung wala naman, simulan nyo na maghanap, ano, at alagaan yan. Yan, thank you so much sa lahat na nag-like, nag-share, nag-comment sa ating mga video. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet yung pigyan itong usapan plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search nyo na lang po Hermy Sunaco or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na po yan. Salamat ng maraming mga ka-MVP. And this is Hermy Sunaco, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!